So, itong water refilling station na ito, ang TDS ito palagi 0 eh. Magkano tubig pala dito, sir, if you don't mind? Pag ipipick up, sir, 45. Okay. Pero pag i-deliver, 50. Kita mo, mga ilang galon ang nade-deliver niya sa isang araw, sir? Sa ngayon, sir, baka nag-average kami ng mga 250 to 300. 250 to 300 pieces. Ito araw-araw to, sir. Yes po. Wow. Lalo na pag Monday, yun ang sobra-sobra. Kami mag-asawa, on hand kami. Kayo talaga nagmamanage. Kami yung nasa loob. Kasi yung process nito, compare sa ibang water station na mabibili mo sa buong Basco, Batanes, masasabi ko na ito yung pinakamalinis. Kasi hindi lang siya single pass. Yung kay sir, purified na yon, ipini-purified pa niya ulit. Guys, andito kami ngayon sa Basco, Batanes at ito, yung nasa likod ko ngayon ay kliyente ng Watermax Enterprises. Ito yung Zias Water Refilling Station. Ngayon guys, papasukin natin at silipin natin kung ano yung mga nakalagay sa loob ng water station nila dito. Tara, ganyan guys, ang dami ng deliver. Oh. Busy-busy sila kasi kakatapos lang din ng bagyo. At ngayon, survival sila ngayon. Parang ngayon pa lang lumalakas ulit yung mga negosyo nila. Malakas yung business yun dito, sir, no? Daming nagpaparefill. Okay naman po, sir. Magandang tanghali po sa lahat. Ayun, no? Ako po si CP Banyes, may-ari ng Zias Water Refilling. So, baka pwede kaming ma-tour dito sa inyong water station, Sir ZP. Ay, opo. Tuloy po tayo. Tara. Gaya po ng alam ninyo, katatapos ang bagyo sa amin. Kaya medyo hindi pa siya maayos. Dito tayo sa likod, nandito yung mga water tank namin na papasok dito sa primera namin. Doon sa kabilang building, meron kaming underground water tank doon. Yan yung pinanggagalingan, inaakyat dito. Papunta sa... So, yung water source mo, sir, saan galing? Deep well, Nawasa, ano ito? Spring po, yung Spring. main namin. So, yung spring galing mismo sa bundok? Opo, yan pong bundok na yan. Ay, itong bundok na nasa likod na yan. Sa likod natin, yan po galing. Okay. Opo. Yung tubig galing dyan, iniipon nyo. Opo, yung meron pa akong dalawang gripo pababa doon sa underground water tank ko. Okay. Tapos yun ang nag-aakyat dito. So, ito, sir, galing sa underground water natin, ipapump nyo papunta dito. Papunta dito. So, asan yung pump mo na yun, sir? Po yung yung pump na isa. Ito ng pump na to, yung magpapasok dito. Okay. So, from the pump, papasok dito, and then ipapump ulit, papasok ngayon sa system natin. Opo. Pero since ngayon, na bagyo tayo, walang galing sa spring. Kasi nasira lahat ng mga linya. Ngayon, meron akong ibang source na spring din siya. Yun yung hinahakot ng driver ko naman ngayon. Yun yung, kaya kung makikita nyo may hose ako dyan, yan yung diretso galing sa labas. Kasi curious ako kasi yung water source sila dito medyo kakaiba dahil hindi ko alam kung saan nagmumula, kung deep well ba, unlike sa ibang mga lugar. Ngayon guys, itong lugar na to, itong water refilling station na ito, yung Zias Water Refilling Station, ang TDS ito palagi 0 eh. Yes po. Kita mo gaano ka-quality. Kumbaga, talagang pwede sa mga newborn. Matapos ating malaman kung saan galing mismo yung kanyang water source. Gusto ko lang malaman, sir, paano ba pinaprocess yung tubig? Yung processing natin, sir, pag yung sa machine naman na, double pass yung system na gamit yung natin. system na gamit natin. Yung technicalities noon, mas ma-explain mo siguro yung technicalities doon. Pero so, ako nang bahala doon. Ito muna, sir. Dito nga tayo sa mga... Pero yung process naman dito is pagkagaling dito sa tangke dito sa likod, ipapasok niya, pupunta dito sa primera. Yun. Yun yung primera namin, yun ang ipaprocess namin para sa RO1 namin. Nalabas siya ng RO1. Pagkatapos ng RO1, doon papasok yung double pass niya na re-refine ulit, pupunta doon sa RO2. Hindi tayo makapasok masyado sa loob kasi maraming maraming ginagawa ngayon doon. Very busy eh. Doon tayo sa harap, sir, para mas maganda yung background natin. Okay lang ba? Sige po, sir. Ayan, dito yung likod nila eh. Kita mo, mga ilang galon ang nade-deliver niya sa isang araw, sir? Sa ngayon, sir, baka nag-average kami ng mga 250 to 300. 250 to 300 pieces. Ito araw-araw to, sir. Yes po. Wow. Lalo na pag Monday, yun ang sobra-sobra pag Monday. Napapansin ko, sir, ang dami mong galon na nakukuha sa, kumbaga, iba-ibang brand na, sir, no? Marami po bang water station dito, sir, na ano? Meron din pong ibang refilling stations dito. Merong apat. So, pang-lima po kayo. Pang-lima ako dito. Opo. Ay, mag-deliver na si sir. Excuse. Maganda yung pambuhat mo, sir, ah. Oo, sir. Ganda, oh. Meron siyang parang mabilis mag-lock, no? Mabilis, oo, para hindi nadudulas. Pang-lima ako dito, ako yung pinakabago.
Yun. water refilling. Parang sir, nasa looban kasi kayo eh. Kasi yung mga nadadaanan ko doon, hinahanap ko to kahapon ko pa hinahanap, sir. Kahapon ko pa po hinahanap tong water station mo, sir. Hindi ko makita-kita. Oo. Pero kahit na nasa looban kayo, sir, mukhang wala namang problema sa customer. Mukhang malakas naman, sir, no? Yung mga drivers ko, sir, masisipag sila. Yung pag-iikot nila, nasasakop namin ang buong Basco. Basco. Oo. So ngayon, sir, ang populasyon dito sa Basco, sir, marami na po ba? Hindi rin ganun karami, sir. Konti lang, no? Oo. Pero kahit konti lang, sir, may 5 water station, eh, okay naman. Okay naman Oo. po. Opo. Oo. Baka ikaw, sir, yung pinakamalakas dito, sir, ah. Ah, Kasi parang ikaw yung tubigan na parang very busy yung nakikita kong ano. sa ngayon, sir, kasi lalo na nabalik na yung kuryente dito sa amin. After 12 days, tsaka nila na ibalik. Pukpukan kami ngayon, sir, kasi ang dami nating mga customers na nag-aantay. Sir, pa-deliver naman ako doon sa hotel namin. Walang problema, sir. Isang container lamang, sir. Walang problema. Wala kaming tubig, sir, eh. Oo. Oo. Yan, mamaya. Magkano tubig pala dito, sir, if you don't mind? Pag ipipick up, sir, 45 45 sa amin. pesos. Okay. Pero pag i-deliver, 50. 50. Pick up and deliver na yun. Yung 50 na yun. So kahit pala marami ng water station, sir, at maliit ang lugar, basta masipag lang, sir, no? Oo, sir. Eh, kayang-kaya naman Tsaga po palang lang talaga. kitain, ano? Oo. Lalo na sa amin, bago kami sa larong to, Oo. kailangan namin pukpukan talaga. Kasi nagkumpisa kami na hindi namin alam yung business na... Pero sir, kayo talaga, Ibatan kayong puro. Hindi po, yung misis ko po, ang Yung misis nyo ang Ibatan. Ako, taga-Abra ako. Abra. Kaya pala mutual friend natin si Alex Go. Batch ko Oo, siya. batch pala. Kaibigan ko si Alex. Kaya pala. Kaibigan ko yun. Oo. Kumpare ko yun. Sir, baka naman ma-share mo kami ng mga techniques mo kung paano minamanage tong negosyo, sir. Kasi syempre, di ba, parehas, ikaw, hindi ka pamilyar ka mo sa negosyong to. Oo. Baka may ma-share ka sa amin na tips kung paano mo napalakas tong business mo, sir. Yan po. Nung una, ang ano talaga na ito is kailangan naming magpursige mag-asawa. Kasi nung una nag-start kami, itong nakikita nyo na ito, hindi pa ganito. Wala pa yung mga yan. Ang source ng tubig namin noon is dinadeliver pa noon. Ang i-deliver sa amin is worth 1,500 yung isang trip. 1,500. Ang mapapalabas lang namin doon is kalahati. Naghanap kami ng mga paraan Para makalinaw lang, sir, bumibili kayo ng tubig na ibebenta nyo din. Na ang isang truck ay worth 1,500. 15 drums yun. 15 na drums. So, ang isang drum is 200 liters. Oo. Tama, ano? So, lumalabas sa 200 liters times 15. So, that would be 3,000 liters. Oo. Kung 3,000 liters, bibili mo ng 1,500. Oo. Ganun. Ganun yung sistema nung una. Kasi Medyo, pagka ganun ba, sir, medyo lugi. lugi talaga, sir. Kaya Hindi kumikita. wala. Kasi binibili mo yung tubig, eh. No? Oo. Tsaka mahal, eh. 1,500. Pag pinarases mo siya, ang daming tumapon. Kaya nga. Oo. Naghanap kami ng paraan para matugunan namin yung problema sa tubig. Kasi tubig yung negosyo mo, tapos tubig yung problema mo. So, naghanap kami ng paraan kung paano. Ang unang-una namin nakita, gumawa kami ng underground na water tank. Mas mababa siya para tuloy-tuloy yung tubig. At least kahit paano, kung schedule na may tubig dito. Kasi ang tubig dito, sir, by schedule. Hindi araw-araw. So kung may schedule, at least kahit mahina, nakakakarga siya doon. Yan yung nagagawa niya. Kaya yun, unti-unti hanggang sa na-establish namin. Ang kailangan lang talaga, yung sipag at tiyaga kailangan talaga. Oo. At saka kami mag-asawa, on hand kami. Kayo talaga nagmamanage. Kami yung nasa loob. Kami yung nasa loob. Ako yung Ilan ang tauhan mo ngayon, sir? Sa ngayon, meron akong 3 drivers tsaka isang washer. Lumalabas, sir, na 5. Bale, Kasama kayo? pang-anim kami. 6. Anim. O, ganun talaga, no? Kadalasan sa water station, sir, na experience ko rin naman, kapag ikaw ay hands-on sa negosyo, lalakas talaga, eh. Oo. Saka mas quality yung serbisyo. Saka alam mo lahat yung nangyayari. Oo. Doon sa loob at saka sa labas. Bukod sa, sir, na alam mo nangyayari, sir, yung quality ng customer service, yung produkto mas enhanced, di ba? Kasi binabantayan mo, hindi yung pinababayaan mo. Oo. Kasi ang edge natin is yung quality ng product natin. Unang-una yun. Pangalawa, yung kalinisan.
Pero sir, balita ko, mahirap sir magpa-laboratory dito sir. Kamusta? Ayun po ang problema namin na isa. Struggle din, ano? Every time na magre-request ang RHU, magpapadala pa kami either sa Tuguegarao o sa Manila, sa mga laboratory doon. Yan ang isa sa mga problema din. Siyempre, yung tubig natin, merong ano yan, di ba? Meron silang tinatawag na lifespan. Oo. Para 3 hours bago ma-laboratorio para sure na, ano, di ba? kung nabitin ka, lumampas ka sa oras na yon, medyo tagilid ka sa result ng... Usually sa bakti lang naman yan, sir. No? Opo. Pero physical and chemical, wala tayong fail dyan. No? Okay naman po. So dito, sir, mahigpit ang batas nila pagdating sa tubig dito, sir, di ba? Sobrang higpit, sir, no? Mahigpit dito. Compare sa ibang lugar, kagaya sa amin, sa part namin, medyo mas maluwag pa ron. Dito, sir, kapag ka-failed ka, sarado. Matik po yun, sir. Antimano kung sakasakali. Bibigyan ka nila ng notice, mag-close ka temporarily. Pag nakapag-paretest ka at okay na, mag-submit ka sa kanila, then mag-open ka. Ganun ang patakaran nila dito. Hindi basta-basta na pababayaan mo yung nag-fail na test mo, tapos mag-ooperate ka. Hindi Tama. pwede yung ganun. Tama. So yun, sir, baka naman pwede mo kaming ma-tour sa loob ng shop mo. Sige po. Kung mari. Total, meron naman na. Ayan, wala na yung mga nag-refill kanina. Dami kanina tao eh. Na magla-lunch break na Si rin. ma'am po ang wife. Mami. Ito po, dito po lang may bahay. Magandang hapon po, ma'am. Siya po nag-ano kanina dito sa loob. Magandang hapon, Alfred po. Pasok po. Kayo po si Ma'am Cleng. Basis ko. Pasok po, sir. Hello, ma'am. Ang linis ng tubigan nyo, sir. Ito, sir. Medyo hindi kaluwagan pero okay naman. Yan po yung sinasabi natin na ano. Kaya kailangan talaga yung kalinisan ma-maintain. Oo. Hindi lang dito sa loob, pati doon sa mga Ang linis. products natin. Tapos ang dami mong membrane na nakalagay, no? Opo. Bali, ito yung package 10 ng Watermax eh. Oo. Kaya zero TDS dito eh. So, kagaya ng palagi ko sinasabi, we're not claiming na desalination yung gamit ni sir. This is reverse osmosis. Pero yung quality, parang distilled na rin siya in terms of the finished product. Kasi yung process nito, compare sa ibang water station na mabibili mo sa buong Basco, Batanes, masasabi ko na ito yung pinakamalinis. Kasi hindi lang siya single pass. Lahat dito, kahit ikutin mo lahat ng water station dito, ito lang kung yung kanila. Yung kay sir, purified na yon, ipinipurified pa niya ulit. Kaya ganun kaganda yung result ng kanyang product. Timon, dami ng tanke sa likod, oh. Yan. Sobrang laki. Sir, kamusta naman? Ilang taon na po ba ito? Bale, nag-start po kami ng 2022. 2022. Oo. So, 22, 23, 24. So, 2 years. opo. 2 years na ang operation. Kamusta naman, sir? Nakabawi naman po ba? Kamusta? Okay naman, sir. Pag yung sa ROI is, I believe, Meron na. na almost there na kami. Almost there na. Almost there na kami. Kasi meron ka pa rin talagang ibang expenses. Oo, para sir. sa- Kagaya yung mga, yun, no? Kaya yung pagbili namin ng tubig, yan. Oo. Gasolina, sa driver na daily yan na Oo, na pinamayaran. ginagastos, ano. Itong secondary source ko, pag ganitong may mga bagyo, nasisira yung pinanggagalingan ng primary, ito nagiging primary source ko. Kaya daily yan na bumabiyahe. Tsaka sa loob ng 2 taon na negosyo mo, sir, haltang hindi napabayaan talaga. Kasi malinis, naka-aircon pa kayo. Buti, malamig dito, sir, pero naka-aircon ka pa. Pag summer po, sir, talagang mainit din po talaga. Mainit din pag summer. Kaya kailangan ko ring malamig para yung product natin, Oo. malamig pa rin siya eh. Kasi kahit maintain mo lang siya ng gabi, so okay pa rin. Pero all in all, sa mga pump, sir, may problem tayo? Wala naman. Sa pumps, okay naman sir. Kung maririnig nyo, RO1 tayo ngayon. Oo. Gumagana yung RO1 natin ngayon. I-ano natin yung RO2. RO2 natin, okay din naman. So kahit, sir, double pass yung system mo, hindi naman lugi, sir. Hindi naman sir. Hindi naman. Kasi at sa amin, mas kampante kami na Siyempre, ganon. importante, sir, yung peace of mind, no? At saka yung feedback ng customer mo. Kamusta, sir, ang feedback ng mga customers pala? Maganda sir. Maganda yung feedback Okay ng naman. customer sa amin. Kasi Yun ang importante. meron na yung mga customers ng iba na nakukuha na natin. Wow. Dahil doon sa quality ng product na. Yung mga spare parts na kailangan is hindi ganun kadaling mapadala. Kasi Basco Batanes na. So, lalo na pag yung courier kasi ang gagamitin natin, mas mahirap din. Tama. Ngayon, meron na pag aeroplano, mas okay pa din. Mabilis.
oras lang. Yes, sir. Ayan guys, ini-encourage ko kayo na kapag napunta kayo ng Batanes, dito kayo mag-order sa Sias Water Refilling Station. Yan, kaya para ma-sure yung kalidad ng tubig na mabibili mo. Hindi lang basta purified ang mabibili mo rito. Distilled yung quality. Yun ang masasabi ko. Kaya dito kayo bumili, sir. Thank you, sir. Salamat din po sir sa pagpasyal at Maraming salamat. nagpa-oras kayo pumunta sa amin. Opo. We always find time. Thank you po. Thank you. Thank you.